Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Former WBO welterweight champion Manny "Pacman" Pacquiao posibleng kastiguhin ng Nevada Athletic Commission. Veteran point guard L.A. Tenorio naniniwalang makakatulong sa Barangay Ginebra San Miguel si newly acquired combo guard Sol Mercado. Star forward Calvin Abueva pumirma ng 3-year contract extension sa Alaska Aces. Chicago Bulls at Los Clippers kapwa nakanakaw ng panalo sa magkahiwalay na series opener sa second round ng NBA playoffs. World number 1 Serena Williams walang hirap na nagmarcha patungong third round ng Madrid Tennis Open sa Spain. Arsenal Gunners buhay pa ang pag-asa na tumapos na runner-up sa English Premier League. At Spanish climber Alberto Contador itinuturing na title favorite sa 98th edition ng Giro d'Italia cycling race. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Haji Caaminio kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, posibleng double one abuti ni Manny Pacquiao sa nakalipas na mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. Ito ay dahil bukod sa natalo siya sa laban, ay nagbabanta pa ang Nevada Athletic Commission na sasampahan siya ng kasong perjury. Alamin po natin kung bakit sa report ni Mr. Rick Yap Santos ng Sports Radio 918. Tiguhin ng Nevada Athletic Commission si former WBO welterweight champion Manny Pacquiao. Ito'y dahil sa di umano'y paglilihim niya ng injury sa kanang balikat na sinasabing naka-apekto sa performance ni Pacquiao sa mega bout kontra Floyd Mayweather Jr. noong isang araw. Ayon kay Nevada Athletic Commission Chairman Francisco Aguilar, inilagay di umano ni Pacquiao sa pre-fight medical questionnaire na wala siyang iniindang shoulder injury, kaya pinayagan nila ang Pinoy champion na lumaban kay Mayweather. Ngunit matapos na lumasap ng 12 round na unanimous decision, binunyag ni Pacquiao na nagtamo siya ng shoulder injury sa training 2 linggo bago ang Mayweather fight. We were not aware of the injury until tonight at 6:30. There was never a legal file of the condition. It was never disclosed to the commission at the weigh or on the medical questionnaire. So we just want to make that clarification. Matapos ang laban ay iginiit ni Pacquiao na siya dapat ang nagwagi kontra Mayweather, bukod pa sa pagsasabing naapektuhan ang kanyang kilos dahil sa pananakit ng kanang balikat. Para sa PTV Sports, Rick Yap Santos, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, nilinaw naman ni Manny Pacquiao na wala siyang intensyon na linlangin ng mga fight fans na umakyat siya sa ibabaw iniindang right shoulder injury. Ayon kay Pacquiao, handa siyang labanan ng sabayan si Floyd Mayweather Jr. at ang tanging hiling lamang umano niya ay ang payagan siyang mag-inject para mabawasan ang pananakit ng kanyang balikat. Pero sa kasamang palad, hindi pinagbigyan ng Nevada Athletic Commission ang kanyang request. Kaya't matapos ang 4th round ay tila ininda na niya ang shoulder injury. Sa bandang huli, lumasap si Pacquiao ng unanimous decision loss sa kamay ni Mayweather, dahilan para mabitawan niya ang WBO welterweight crown. Tumanggi naman si Cambodian Prime Minister Hun Sen na bayaran ng $5,000 na pusta niya para kay Manny Pacquiao sa matchup kontra Floyd Mayweather Jr. sa Las Vegas, Nevada noong isang araw. Ito'y dahil sa tingin umano niya ay hindi tama ang unanimous decision win na ibinigay ng 3 American judges kay Mayweather. Sa katunayan, nagbato pa ng mensahe si Hun Sen sa mga American judges na ipaliwanag kung bakit si Mayweather ang nagwagi sa laban. Kwento ni Hun Sen, walang ginawa si Mayweather kundi ang tumakbo sa lagin at ilagan ang mga ni Pacquiao. Kaya't laking gulat umano niya nang ideklarang panalo sa laban ang American fighter.
Hirit pa ni Hansen, dapat magkaroon ng rematch sina Pacquiao at Mayweather sa China kung saan pwedeng makakuha ng patas na pagtrato ang Pinoy ring icon. Lipat tayo sa basketball. Sinimulan na ng Meralco Bolts ang title bid sa season-ending PBA Governors Cup. Galing sa semifinal finish na nakalipas na Commissioner's Cup, 2 imports ang ibabandera ng Meralco, katapat ang Global Port Batampier sa opener ngayong. May report si Ms. Ann Camovinas ng Sports Radio 918. Tiwala ang Meralco Bolts na mahihigitan nila ang semi-final finish sa nakalipas na PBA Commissioner's Cup. Ayon kay power forward Raynel Hugnatan, hindi na nila iniisip na maduplika ang kanilang 5-0 unbeaten start basta't ang importante para sa kanila ay makapasok sa finals ng season-ending Governor's Cup. Mahirap kasi magsalita eh. So, kumbaga, tingnan natin, di ba? Kami naman, willing naman kami lahat magtrabaho. I mean, di ba? Pag natin na, sige, kaya lang namin magpa 6-0, hirap magsalita eh, di pa nga tapos, di ba? So, wala, 1 game at a time lang kung ano mangyari sa first game. So, next game ulit, di ba? Siyempre, parang disappointed kami na gano'n ang result. But, you know, gano'n talaga yung laro eh. So, wala kami makagawa doon eh. Gano'n nangyari, may mga injury na nangyari. So, wala, at least, nag-semis kami, at least yung team namin nag-i-improve every conference. Naniniwala rin si Hugnatan na malaki ang maitutulong sa kanila ni na American import Andre Emet at Iranian reinforcement ni Gucci. Kaya naman si Andre kasi mas nauna si Andre dito so medyo okay. Si DNA medyo adjust pa ng konti. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Meralco at Global Port Batampier sa opener ng PBA Governors Cup. Para sa PTV Sports, Ann Camovinas, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, isang araw matapos na pakawalan siya ng Barako Bull Energy, inamin ni Phil American guard na excited na siyang maglaro para sa kanyang bagong team na Barangay Ginebra San Miguel. Narito ang report ni Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918. Kinikilala ni combo guard Sol Mercado na isang magandang regalo ang mapunta sa crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel. Ayon kay Mercado, sa tingin niya ay makatutulong siya sa asam ng Ginebra na matuldukan na ang kanilang halos 8 taong title drought sa liga. Sa kauna-unahang pagkakataon ay magsusuot ng Ginebra jersey si Mercado matapos na ma-acquire siya ng koponan mula sa Barako Energy kapalit ni high-flying guard Joseph Io. It's coming up 2 days from now. It's coming up on Wednesday. Yeah. I mean, it's definitely, you know, the work starts now, though. You know, just being on the team, you know, is a blessing. But you know, just imagine getting on this grind and working hard toward, you know, finally making a friendship with this team, or you know, getting to where people expect it to be. That would be a great present. You know? Samantala, hindi naman naitago ni Mercado ang excitement sa posibilidad na isigaw sa venue ang kanyang pangalan kapag naglaro na siya para sa Ginebra. That would be pretty amazing, man. That would give me goosebumps. But you know, has it happened before in some other league or some other team? No, I've never had that before. Si Mercado ay may career averages na 14.6 points, 4.7 assists at 3.7 rebounds sa pamalagi ng 6 na season sa Asia's first Play-for-Pay League. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 18. Sa kaugnay na ulat, naniniwala naman si starting point guard L.A. Tenorio na malaking bagay para sa Barangay Ginebra San Miguel ang pagkaka-acquire kay combo guard Sol Mercado. Ito'y dahil mas lalakas di umano ang backcourt ng Ginebra, bukod pa sa magkakaroon ng karagdagang firepower ang team. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Ann Camovinas. Mainit na tinanggap ng Barangay Ginebra San Miguel ang last addition na si veteran combo guard Sol Mercado. Ang 6'1" Phil-American dribbler ay ng Ginebra mula sa Barako Bull Energy kahapon kapalit ni shooting guard Joseph Io.
Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si veteran point guard L.A. Tenorio na taglay ni Mercado ang never say die attitude na makakatulong sa kampanya ng Ginebra sa Liga. Seldom kasi can play the 1 and 2 spot. So, malaking I think yun yung malaking bagay na nabibigay niya sa amin. Yung versatility niya na maglaro ng different guard position. Definitely, he will work hard talaga in practice, and he will take charge. So, yun. Yun lang yung alam ko. Definitely talagang nabibigay niyang energy sa team also. At sa tulong ni na American slotman Orlando Johnson at Mongolian hotshot Sanchir Tungalag, tiwala si Tenorio na makakabawi sila sa season-ending PBA Governors Cup. We'll adjust his weather natin. So, yung number one na we'll adjust him sa weather. So, hopefully, unti-unti naman, but yung skill-wise, okay siya. Hard-working player also, so all-around player. So, expect him to score, of course, kasi important namin siya. But I think he also wants to involve this team. Ganun siya player. He's a team player, basically. So, ganun talaga. Unang makakatapat ng Ginebra sa Governors Cup ang Alaska Aces Biyernes. Para sa PTV Sports, Anca Moviñas, Sports Radio 918. Samantala, mananatili naman sa roster ng Alaska Aces si star forward Calvin the Beast Abueva. Ito'y matapos na pumirma siya sa kupunan ng 3-year contract extension na nagkakahalaga ng 15.1 million pesos. Maximum salary na 420,000 pesos kada buwan ang matatanggap ni Abueva sa susunod na 3 taon. Hindi pa kasama dito ang bonuses. Sinasabing tumagal ng 2 buwan ang negosasyon ng magkabilang partido buo ng panibagong deal. Ang 6'3" na si Abueva ay nag-average ng 14.4 points at 9.8 rebounds per game sa unang 2 komperensya ngayong season. Sa volleyball, tatangkain ng Team Pilipinas na makapasok sa winning column sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa second round ng inaugural Asian Women's Under-23 Volleyball Championships sa PhilSports Arena sa Pasig City ngayong gabi. Lumasap ng lopsided loss sa kamay ng powerhouse Japan kahapon. Makatapat ng Roger Gorayeb-mentored squad ang counterparts na sariwa naman mula sa pag-ani ng straight sets victory kontra Iran. Sina star spikers Eliza Valdez at Jaja Santiago ang muling babandera para sa National 6, habang sina Chang Li Wen at Zhu Ying Li naman ang inaasahang hahataw ng husto para sa Taiwanese side. Sa ngayon ay kinakailangan huwag tumapos. Nakabilang sa bottom 2 sa Group E ang Team Pilipinas para magkaroon sila ng pagkakataon na maiwasan sa crossover quarterfinals ang mga bigating koponan sa Group F tulad ng China, South Korea at Thailand. Chicago Bulls at Los Angeles Clippers. Kapwa nakanakaw ng panalo sa magkahiwalay na series opener sa second round ng NBA Playoffs. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Pinatahimik po ng Chicago Bulls ang home crowd sa Quicken Loans Arena sa Cleveland. Sa pangunguna ni 2011 NBA MVP Derrick Rose na pumukol ng team-high 25 points. Umani ang Chicago ng 99-92 wire-to-wire victory kontra Cleveland Cavaliers sa series opener kanina upang hawakan nila ang 1-0 edge sa semifinal ng Eastern Conference. Bukod kay Rose, kuminang para sa Bulls si power forward Pau Gasol na tumikada ng 21 points at 10 rebounds, habang sina point guard Kyrie Irving at star forward LeBron James naman ang namuno sa atake ng Cavaliers na naglaro ng wala sina injured power forward Kevin Love, suspended swingman J.R. Smith.
Mula sa 16-point deficit sa opening quarter ay nag-rally at nagawang maitabla ng Cavaliers ang laban 51-all sa unang bahagi ng third period. Pero sumagot naman ng 15-0 run ang Bulls upang muli silang umalagwa ng 15 puntos na bentahe. Sa huling 5 minuto ng laro ay nakadikit pa sa 4 na puntos ang Cleveland. Subalit nagbaon naman ng contested jumper si shooting guard Jimmy Butler sa closing seconds ng laro upang tuluyang iselyo ng Chicago ang panalo. Ang Game 2 ay host pa rin ng Cleveland sa Sa NBA pa rin, naagaw rin ng Los Angeles Clippers ang home court advantage sa semifinals ng Western Conference. Ito'y matapos nagbulantangin nila ang host Houston Rockets 117-101 sa series opener kanina. Si high-flying forward Blake Griffin ang namuno sa atake ng Clippers sa kanyang triple-double performance sa 26 points, 14 rebounds at 13 assists. Habang nabaliwala naman ang total production at 22 markers at 10 boards, si center Dwight Howard para sa Rockets. Napag-iwanan sa score na 50-46 sa half. Naagaw ng Clippers ang driver's seats, 83-77 papasok sa fourth and final period. At mula dito ay hindi na nakabalik pa sa laban ng Rockets. Ang Game 2 ay isasagawa pa rin sa home court ng Rockets sa Toyota Center sa Huwebes. Samantala, tunghayan naman po natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa. Sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Tila wala pang linaw kung kaparehong roster pa rin ang ipaparada ng 5-time champion San Antonio Spurs sa susunod na season ng National Basketball Association or NBA. Ito'y dahil 5 lamang sa kanilang current players ang under contract sa susunod na season. Kabilang rito sina starting point guard Tony Parker at center Thiago Splitter. Sina veteran slotman Tim Duncan at shooting guard Manu Ginobili ay kapwa hindi pa nagdidesisyon kung magbabalik pa sa lineup ng Spurs o magre-retiro na. Habang magiging free agents naman sina starting forward Kawhi Leonard, shooting guard Danny Green, swingman Marco Bellinelli, point guard Corey Joseph and power forward Aaron Baines. Nabigo ang Spurs sa kanilang misyon na mapanatili ang NBA Championship ngayong season matapos na yung Los Angeles Clippers sa opening round ng playoffs. Sa tennis, sinimulan na ni big serving John Isner ang title bid sa men's singles ng Madrid Open sa Spain. Kagabi ay pinatalsik ng 16-seeded American ang nakadwelong si unseeded Adrian Manarino ng France 7-6 at 6-4 tungo sa pag-abante sa second round ng clay court event. Inangkin ni Isner ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. At susunod na makakabangga ni Isner ay si unseeded Tomas Bellucci ng Brazil. Tennis Open pa rin, pasok na sa third round ng women's singles si world number 1 Serena Williams. Ito'y matapos na ilang paso niya si fellow American Sloane Stephens 6-4 at 6-love kagabi. Minsan lamang na nakabreak si Williams sa opening set pero binlangko naman niya ang kalaban sa sumunod na set. Ang susunod na makakatapat ni Williams ay ang magwawagi sa match-up ni na Victoria Azarenka ng Belarus at Ayla Tomljanovic ng Australia. Sa football, buhay pa ang pag-asa ng Arsenal Gunners na tumapos na runner-up sa Premier League. Ito'y matapos na dominahin nila ang Hull City Tigers 3 kanina. Umiskor agad ng 3 magkakasunod na goals para sa Arsenal sa first half sina forwards Alexis Sanchez at Aaron Ramsey bago gumanti ng 1 goal sa second half si Hull City midfielder Stephen Quinn. Dahil sa panalo, kasalo na ngayon ng Arsenal ang Manchester City sa ikalawang pwesto sa standings habang dumausdos naman ang Hull City sa 18th and final relegation place. At sa cycling, lumakas ang tsansa ni 2008 winner Alberto Contador na makasungkit ng ikalawang titulo sa Giro d'Italia cycling race. Kabilang sa mga teammates na susuporta sa kanya ay sina 2-time Giro d'Italia champion Ivan Basso, 2011 Giro d'Italia white jersey winner Roman Kreuziger at 2014 Giro d'Italia double stage winner Michael Rogers. Hindi naman pepedal sa season opening cycling Grand Tours ang dapat sanay mga mahigpit na karibal ni Contador na sina reigning champion Nairo Quintana, 2013 Tour de France winner Chris Froome at 2014 Tour de France champion Vincenzo Nibali. Ang mga aksyon sa 98th edition ng Giro d'Italia ay magsisimula sa darating na
wawakas sa Mayo at 31. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang mga pinakahuling kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte sa pagbabalik ng PTV Sports. Patuloy nga po ang pagsiklab ng aksyon sa Palarong Pambansa 2015 sa Tagum City, Davao del Norte. At sa second day of full competition, nagpamalas agad ng lakas sa iba't ibang sporting arena ang perennial overall champion National Capital Region. Nakasubaybay sa mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2015 ang PTV Sports Team. At narito ang report ng aming kasamang si Dennis Principe mula sa Tagum City, Davao del Norte. Breaking Borders, Building Peace. Yan po ang 2015 edition ng Palarong Pambansa dito sa Tagum City, Davao del Norte. At nagkaroon po ng isang makulay na opening ceremonies dito po sa Davao del Norte Stadium na pinaunlakan naman ng ating Interior and Local Government Secretary Mar Rojas. Panoorin po natin ang highlights ng pinakamalaking taunang sporting event ng mga kabataang Pilipino. Samantalang patuloy na po ang karamihan sa aksyon ng mahigit 20 sporting events dito po sa Palarong Pambansa 2015 at kanina-kanina lamang ay ating pong na-cover ang maiigting na bakbakan ng athletics competition, partikular na po ang long jump at ang discus throw. Narito ang aking report. Hindi naging madali para kay discus thrower Daniela Daynata ng National Capital Region ang pagkopo ng unang gold medal sa ongoing Palarong Pambansa. 3 edisyon na ang sinalihan ni Daynata, ngunit sa unang 2 sabak nito ay bronze medal lamang ang best finish na nakamit ng Caloocan City High School student. Sa 2015 edition ng annual sporting event, hindi na pinalampas ang pagkakataon na maibulsa ang gold medal ng discus throw competition ng Secondary Girls Division. Bumato ng layong 32.07 meters si Daynata upang talunin si Cordillera Bet Kayla Bugatti na nagtala lamang ng 30.70 meters. Parang parang no sweat mukhang talagang dominated mo yung laban ngayon Hindi naman po, medyo kampante na rin po kasi may tibala po ako sa sarili ko Ilang years din po akong nag-ensayo para pagandaan po ito And representing NCR dito sa event na to, 3rd year mo na, nag-bronze ka nung una and then nawala ka sa medal round the following year, ngayon ka na gold. Pero siguro marami nagtatanong, ano ba yung nangyari nung 2nd edition mo sa palaro at from bronze lumabas ka ng medal round?
Nung elementary po kasi ako, pagka-graduate ko po, nung pinasukan ko pong high school, wala pong coach. Hindi po ako nakapag-train. Hindi po ako nakapasok ng palaro. Last year lang po ulit ako So, nag-transfer ka ng school? Opo. Pero yung pag-transfer mo, because of itong event na ito or any other reason? Wala po kasing coach. So talagang desidido ka na maging, yung pagiging athlete mo, talagang nakafocus ka? Opo. Okay. And anong year ka na? Third year? Oh, balita ko mukhang meron ng mga major schools na tumatarget sa'yo. I-share mo naman, sino ba yung mga choices mo? First choice ko po sana Lasal, second choice UP po. Okay. Bakit yung mga schools yun ang pinipili mo? Una po yung sa Lasal po kasi doon po yung si coach po na Olympian po. Okay. Sa UP naman po, nandun po yung coach ko po na una po talagang naging coach ko po sa UP. So gusto mong balikan yung mga coaches at saka maging maganda experience mo sa mga coaches. Okay. So Daniela, message mo sa mga sumuporta sa iyo at saka if ever, bang plano mo pagkatapos nito? Una po salamat sa NCR, Caloocan, sa mga coaches po, friends, teammates, mga teachers po, tsaka tiyaga lang po, tatag ng isipan, tiwala po sa sarili. Yun po. Pangatlo sa event na ito ay ang teammate ni Dainata na si Precious Artienda na may naitalang 30.41 meter tally. Samantala, naging matagumpay naman ang palaro debut ni elementary student Kristan Joyce Trinidad ng Ilocos Region nang ibulsa nito ang gold medal sa girls long jump competition. Sa isang close match, nagtala si Trinidad ng 4.89 meter jump na konti lamang ang layo sa 4.69 meter ni hometown bet Bernadette Mendiola ng Region 11. Una-una, kwento mo muna sa amin, paano ba yung naging competition? Naging mahirap ba sa'yo? May nakita ka ba na medyo matinding kalaban dito sa event na ito? Meron din po. Paano mo na overcome? Nasabi mo nga, mukhang parang feeling mo ba mas malakas yung kalaban mo? Nanalangin lang po ako. Nanalangin ka lang, okay. Alright, so yung pagkakapanalo mo rito, first time mo na sumali ng palarong pambansa? Opo. Paano ka nag-prepare for this sa isang katulad mo? Nag-practice po kami practice talaga po kami. Okay, so matagal ka na nag-long jump? Last year lang po. Last year lang. Paano ka naging interesado sa long jump? Paano ka naging pamilyar? Sino nagsabi sa iyo? O ikaw ba naka-discover nitong sport na to? Yung mga teachers ko po. Okay. Bakit sinabing long jump? Dahil ba sa mukhang matangkad ka naman no? Opo. Anong sabi sa iyo ng mga teacher mo? Sinali na lang po ako nila. Sinali ka na ba? Sinabi, sali ka, long jump, ganun lang. O ikaw naman, oo naman. Yes, sir. So, importante sa ito, first time mo sumali sa isang national event, tapos nag-gold ka, Kumbaga, alam mo ba na mag-gold ka sa event na to? Hindi po. Ano yung expect mo? Kung maka-Magic 8 na po, kung malaking bagay na po, pero ako pala yung nanalo. So, parang nagulat ka pa na ikaw yung nanalo? Opo. Pero nung habang kino-compute, may idea ka na, nararamdaman mo na ba na mukhang gold ako dito o may medal ako Hindi pa po. Hindi, so talaga ngayon mo lang nalaman. Opo. Alright, and so ngayon na alam mo na nag-gold ka, anong pakiramdam bago sa pakiramdam mo na masaya po. Masaya ka? Masaya. Si Recine Aramento naman ng Calabarzon ang nag-uwi ng bronze sa kanyang talon na 4.68 meters. Samantala, maagang nagdomina ang National Capital Region, ang heavily favored region pagdating po sa palarong pambansa. And almost every year ay sila po ay madalas na nagdo-dominate ng ating pong mga events dito. And right now, meron na pong 10 gold, 7 silvers at
bronze medals ang NCR. Sila po yan sinusundan medyo malayo, but expect them to eventually give NCR a tough battle along the way. Ang Western Visayas meron pong nalilikom na 3 golds, 3 silvers and 3 bronze medals. Samantalang ang Southern Tagalog ay hindi naman po nalalayo with 3 golds, 1 silver and 7 bronze medals. Kaya nga po nang sinabi ko, asahan po ninyo ang mas maigting, mas matindi, no, at mas maaksyong mga bakbakan. Mga bata lang po ito, no, elementary at pero wag po nating meminosin, ano, ang kanilang mga kakayahan, because ito po ay mga salang-sala, no, na mga atleta, mga bata pa lamang dumaan sa very tough regional qualifying competitions before they made it here sa ating pong annual Sports Fest. Mula po rito sa Tagum City, Davao del Norte, para po sa 2015 edition ng Palarong Pambansa, ito po si Dennis Principe. Maraming salamat. At ayan na nga po ang aming kasamang si Dennis Principe, nag-ulat po dyan sa Tagum City sa Davao del Norte para nga po sa ng Palarong Pambansa 2015. Kaya naman tutok lamang kayo bukas dito para sa iba pang mga updates kaugnay nga ng Palarong Pambansa. Samantala, Meg, narito naman ang ating Question of the Day. And the question of the day is, makakatulong ba si Sol Mercado sa kampanya ng Barangay Ginebra sa PBA? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via Twitter at PTV4_sports. Makakatulong nga ba? Alamin natin ang inyong mga reaksyon sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Alam nyo ba na si Center Benji Paras lamang ang natatanging player na kumupo ng Most Valuable Player at Rookie of the Year honors sa iisang season ng Philippine Basketball Association o PBA? Magkasabay na napa sa kamay ni Paras ang dalawang prestihiyosong individual awards noong 1989 at ito ay habang naglalaro siya para sa Shell Turbo Chargers. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansang PTV Sports. Ganda naman ang title card natin. Oo, diba? Bagong-bago, no? Musta, Meg? Okay naman. Ngayon, Meralco Bolts nag-umpisa na yung laban nila ng... Oo, sa Governor's Cup, no? Oo, kalaban nila is Global Port Batang Pier. Parehas NBA veterans yung ipaparada nila import. Andre Emmet para sa Meralco. Tapos sa Global Port naman si Patrick O'Brien. Yun. May mga Asian imports din sila. So, sino ang sa dalawang team? Parehas naman, mga kaibigan. Mga kaibigan naman natin yung parehas. Coach Pido, si Coach Norman Black. Yung Alaska Aces nga po pala, panalo kanina over Blackwater Elite. Kung di ako nagkakamali, 106-80 yung final score. Ba, tambak? Tambak, oo. Chris Banchero has 13 points. Yun, yung si Romeo Travis ang import ng Alaska, tapos si Marcus Douthit pa rin para sa Blackwater. Alright, balik tayo sa ating question of the day. Sa tingin ninyo, malaki ba ang maitutulong ni veteran guard Sol Mercado sa Barangay Ginebra, San Miguel? May agad nag-comment kanina ko lang in-upload yan 14 minutes ago. Oo. So, basa muna tayo siguro sa Facebook. Sabi ni Japs, oo, yun talaga need nila. Point guard na, scorer pa. Oo, alam mo, combo guard kasi ito si Sol. Tapos he's averaging 14 point something points per game sa buong career niya. So malaking boost din ito kung scoring yung pag-uusapan kasi offensive player din siya. Meron din siyang defense. Tapos sabi nga ng kumpare, no? Sabi ng kaibigan natin na si L.A. Tenorio, makakatulong siya dahil pwede siyang maglaro ng guard. Shooting guard. So may advantage for Ginebra. Oo, and as well, veteran din as well si Sol. Sabi nga, nung tinanong ko nga si LA kung may never say die attitude ba si Sol, oo naman. Oo. Oo naman. From Ron Lumidaw, sabi niya lalong gumulo Ginebra. Bakit kaya? Hindi niya sinabi kung ano yung dahilan niya. From Marjan Perem Baguio, sabi niya, opinion ko lang, hindi, ang dami na nilang point guard. JJ Helter Brand, Mark Kagiwa, Josh Orbistondo, sino pa nga ba? Si
L.A. Tenorio, of course, at saka si Sol Mercado. 5. Oo, ang dami na nga nila. 5. Idagdag mo pa si Sanchier Tunggalag na ang laro ay 2 at 3. So, 6 na guards. Oh, well, may point. Tingnan natin. Kaya siguro sabi nila, scorer naman din naman si ano. Pero tingnan natin yung gagawin ni Coach Frankie Lim. Kung paano niya pa babalasahin yung rotation nila. Basa pa tayo ng isa, tapos try natin sa callers. From Jeremy Santiago, sabi niya, matutulungan niyang agawan sa bola si Kagiwa. Akala ko naman positive, negative talaga yun. Ibig sabihin sila mag-aaway-aaway doon. Si Jeremy. Pero alamin nga natin yung pulso dito ni Mark. Try natin tawagan bukas. Tapos, okay, yung phone number po natin para sa mga gusto pong maihayag ang kanilang damdamin tungkol sa trade na ito. Joseph Yo for Sol Mercado. Ang ating pong contact ay 0936-537-9349, 0936-537-9349. At meron na nga pong tumatawa. Kanina, pwede ba ring? Oo, hindi pa tayo abang commercial pa, may tumatawag na. Ayan, narinig niyo yan? Oo. Ayan, oh. Natawag siya, On the air! Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello, Hi, good evening. Good evening. Oo, anong pangalan? Sherwin Carpio. Sherwin Carpio. Tagasan si Sherwin? Taga Marilao, Bulacan. Marilao! Bulacan. Ba't Bulacan? Talaga? May punto eh. Baga Tagalog, Makatang-Makata. Ano po opinion natin? Makakadagdag ba o makakatulong ba si Sol Mercado para sa Barangay Ginebra? Ako, bakit mo nilamit? Pampagulo? Tama ba yung narinig ko? Apo. Bakit naman? Bakit? Napakarami lang warriors. Madami na silang guardia. Hindi, kung ikaw ba tatanungin, Sherwin, ano ba? Gusto mong bawasan yung guards nila o ano, paano ba? Or sino yung gusto mong ilagay sa team nila? Sino? Yung dati, permissive. Yung dati? Yung dating lineup. Yung dating lineup. Anong lineup yung tinutukoy mo? Yung dapat nila. Medyo... Medyo gumugulo lang ng konti yung signal mo. Pero isa pa, one more time, pakiulit yung dahilan. Dapat karoon din sa dapat nawalan sila ng sa 3 points. Shooter sa 3 points. Nawalan daw sila ng shooter sa 3 points. Si Joseph Yo, yung shooter sa 3 points. Parang alam ko lang gusto niya sabihin, dapat intact na lang yung lineup. Ganun ba? Yung dating lineup. Yung dating lineup. Basta more siya doon. Okay. Pero fan ka ng Ginebra, Sherwin? Hindi naman gano'n, no? Hindi naman gano'n. Anong team? nila. Tanong. So anong team mo sa PBA, Sherwin? Ano yan? San Miguel Beerman. Okay. Baka may tanong ka tungkol sa San Miguel. Ano yan? Si Kramer? Kung nasa na si Kramer? Hindi, sino nakapalit? Sino ang kapalit ni Kramer? Si Gabby Espinas tsaka si Yancy De Ocampo. Yes. Si Gabby Espinas nakapag-practice na sa team. Si Yancy De Ocampo hindi pa kasi may back pain. Okay, thank you. Okay, may tanong ka pa, Sherwin? Update talaga yan, no? Kobe Paras. Ang alam ko... Nakabalik na ba siya? Alam mo sa LA pa rin siya hanggang ngayon eh. Pero sige, double check natin yan kung ano yung latest kay Kobe, ang anak ni Benji Paras. Kasi the last time, nag-aaral siya. Pero bukod doon, may baka pang tanong, Sherwin? Wala na, Bate, okay, sige, go ahead. Yung barkada, player ng Malolot. Barkada na sa Matalos. Okay. Okay na. Kota. Salamat, Sherwin, ha? Thank you. Okay, yan. Si Sherwin Carp.
Marilao, Bulacan. Talagang may ganun. Oo. Ano, calls ba tayo? Ayun na. Sige, isa pa. Sige nga. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sino po sila? Hello, good evening. Hello? Ay, nahiya siya. Namatay. Hello? Ay, namatay sa... Agad-agad may pumalit. Oh. Sige nga. Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Si Leonard Toledo. Leonard! Wow, Leonard talaga ang magkakaano ko no? Ano pong mapaglilingkod namin sa inyo? Sino yung import sa Kia na yan? Ang import ng Kia, ang alam ko hindi si PJ Ramos ngayon no? Teka, double check ko lang import? Oo, import ng Governor's Cup. Pero meron silang foreign at saka... Kia Carnival, si Hamadi DA. Tsaka si Chang Chung Shen. Yun. Ang Asian import. Yes. Wala silang galing sa NBA. Walang galing sa NBA. Oo, ang alam ko hindi sila kumuha. Sa Euro yata sila kumuha Sa Europe, kung di ako nagkakamali. Si Hamadi. Kasi yung Pilipinas wala pa sila sa Bukol Pero fan ka ng Kia Carnival? Opo. Kasi idol ko yung si Manny Pacquiao. Kasi idol niya si Manny Pacquiao. Kaya naman pala. Idol ko rin yun. Lahat naman tayo idol natin si Pacman di ba? Kumbaga, kahit talo siya nung sa laban nila ni Floyd Mayweather. Ikaw ba nakapanood ka ng laban nila ni Floyd Mayweather? Ano pangalan nito? Si Leonard. Leonard. Opo. Anong masasabi mo dun sa laban? It's a good fight. It was a good... Wow! It was what? It was a good fight! It was a good fight. Galing mo English niya. Nagulantang din ako yun. Why was it a good fight? Wala lang. Wala si Hamadi nga pala. Siya. 56 overall siya sa 2010. Nawala na siya. Nawala. Pero para kay Leonard, si Hamadi po ay 56 overall pick sa 2010 NBA draft. Pero sa D-League yata siya mas pinaka nag-focus. Pero maganda dito kay Hamadi, 7 foot tall. Parang PJ Ramos din. Ang kaibahan, si PJ Ramos 7 foot 5. Pero itong si Hamadi, 7-footer din naman. So, kumbaga, matangkad din. Sabi nga ni Coach Yengyao, mala refrigerator. Magandang yan, I'm sure magandang sa depensa. Correct, isa yun. Great defensive presence, ika nga, para sa Kia Carnival. Tingnan natin kung ano yung performance ng Kia for this conference. Si Chang Chung Shen naman, Taiwanese star siya na scorer, kumbaga highest scorer ng team noong 2009 at 2011 FIBA Asia Championships. So mga champion, din pala players tong magagaling ang nakuha ng Kia. Balik tayo sa Facebook. Sige, Bahala na si Mindstar. Wow! Ganda ng pangalan Bahala na. Hi po, gandang gabi, Miss Meg at Sir Haji. Gandang gabi. Sa palagay ko po, malaki ang maitutulong niya, pero kahit nandyan na siya, hindi pa rin magcha-champion ng Hinebra. Talk and text pa rin ang magcha-champion. Hi Miss Meg, na-miss po kita ng sobra. Thank you. Palagi po ako nanonood ng show niyo. Pakibati po pala si Jonathan Victoriano. TNT Nation. Alam mo, maraming salamat. Sabi nga ni Ranidel de Ocampo, walang hangover. Go. Basta't maglalaro lang daw sila. Kahit nakaunti lang yung pahinga ng talk and text. From John Paul Nasino, sabi niya, sa tingin ko, At totoo po ba yung 3-team trade sa PBA between Pure Foods, SMB, and Hinebra? Baracael to Pure Foods, Maliksi to SMB, Lassiter to Hinebra. Alam mo, lumalabas yung ganyang issue na, kasi parang target daw talaga ng Hinebra si Marcio Lassiter. Tapos parang sinasabi nila na hindi daw kasi pwedeng direkta SMB to Hinebra, parang gano'n, or Hinebra to SMB. Parang kailangan daanan mo na daw yung Barako Bull. May mga
rumors, pero hanggat walang confirmed na ika nga mula dun sa mga management ng mga team, ay nananatiling rumors pa din ang mga balitang yan. Pero syempre, abangan natin yan, no? Tsaka knowing Pure Foods, hindi masyadong kumakagat sa mga trades din eh. Oo. Yung Pure Food Star. Sa huling ano nga natin kay Coach, Assistant Coach Johnny Abarientos, intact pa rin ang lineup nila. Ayan. From Sherwin Pamanya, sabi niya, magandang gabi sa'yo, magandang Meg. Malaki katawan ni Mercado, baka malaki din maitulong niya. Kailangan ng Gene Kings ng slasher. Problema lang, para siyang si Charles Barkley, hindi ata nakatadhanang makatikim ng championship. Hindi ba nag-champion si Charles Barkley sa Houston o sa Phoenix Suns? Kasi nung nasa Phoenix si Charles Barkley, tinalo rin sila. So wala rin. Si Karl Malone naman, siyempre, tinatalo ni Michael Jordan. Tapos, nung nagpunta ng LA Lakers, natalo naman ng Detroit Pistons. Ayan. So, hindi talaga nakatikim ng championship bago mag-retiro. Ayan. From John Sol de Guzman, oo naman. Sa daming teams na pinanggalingan niya. Veterano. Happy born day, Sol Mercado. Welcome sana, isa ka na sa susi na inaasahan ng Ginebra mag-champion muli. Okay, sige. Siguro, kaya pa ba ng isa pang caller? Kaya pa? Isa na lang siguro, tapos bye-bye time na. Pero ito, lakas lang natin yung volume, ha? You're on the air right now. Anong pangalan po nila? Michael Jaliovic, my favorite man! How are you? This is your segment. Kumusta, Michael? Okay naman po. Nako, ihahanda ko ng bala ko. Mga alam tanong. Let us guess. D-League? Apo, sa D-League po. Sabi ko na nga ba. Pero maliban doon, Michael John. Ano munang masasabi mo sa paglipat ni Sol Mercado sa Ginebra? Malaki naman po nga itutulong niya. Bakit sa palagay? Depende sa sistema. Depende sa sistema. Ano bang sistema yan? Kung ano po yung rotation. Rotation. Pero sa tingin mo, magbe-blend siya sa Ginebra? Opo. Magbe-blend siya sa Ginebra sa palagay mo. Okay. Ako may tanong na sa NBA. Sige, ano yun? Na-announce na po MVP. MVP, yes. Most improved player. Most valuable player is Steph Curry of the Golden State Warriors. Ayun, most improved po. Most improved player, double check natin yan ha kung nai-announce na. Pero for the meantime, yung hinihingi mong D-League, 6-0 na ang Cebuana Luwilier. Galing Yung happy po, pang-ilan po? Ang happy ay pang-5, 2-3 record, win-loss record. Yeah. Sad po sila ngayon. Ano? Yung happy, sad ngayon. Yung ano daw? Yung happy, sad po ngayon. Yung happy, sad ngayon. Sad, oo. Ano na lang natin lahat ng standings nila, no? Medyo sad ang happy ngayon, ano? Si Michael John talaga, my favorite guy talaga. Pero hindi sila umaalis sa 5th spot, no? Kasi, syempre, matindi rin. Yung last update natin, 5th pa rin sila Matindi rin ang competition talaga sa, sa PBA D-League. Kumbaga, very competitive. Tapos, ako. Sige, ano pa yun? Wala lang po. Chris Paul po kailan maglalaro? Chris Paul, hindi ba nakapaglaro si Chris Paul kanina versus Houston Rockets? Well, siya si Chris Paul kasi is, questionable pa rin dahil nga sa leg injury niya. So, kumbaga parang, kung di ako nakakamali, day by day yung, day to day yung, yung status niya. Tsaka mahirap pagpilitin. Oo, mahirap din pilitin kasi syempre nasa semifinals pa lang naman sila. Tsaka nanalo naman kanina yung LA Clippers. Pero meanwhile, candidates player si Hassan Whiteside ng Miami Heat. Okay? Si Jimmy Butler po. Jimmy Butler po, pwede rin. Pero anyway, assignment natin yan bukas sa Michael Medyo inabot na naman tayo ng oras. Okay, salamat. Nakawayo na tayo. Okay, nakawayo na kami dito. Salamat Michael John Jaliovic. Yes. Ayan, binaba na ni Michael John ang kanyang telepono. Okay, inabot naman po tayo ng oras. Mega inyong mga pasalamat. Siyempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Foods Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ng Amazing Friend of California Bowl, St. Luke's Medical Center, Dermesthetics,
Frank and Marcel Graphics, Maiji Willie Bucks, and of course, Print the Tool. Pinapabati daw ni JR Pantua si Aris the Best Mortalia. Everyday daw siyang nanonood ng show natin. At si Boyet San Juan ng San Mateo Rizal, maraming salamat po. De Los Santos family ng Marikina City, kay Owen, kay Tita, kay Tito, kay Mama, kay Ginger, at kay Ate Rose Ann, and of course kay Papa, I love you. Mama, I love you. At salamat din kay Miss Aiza. Happy first anniversary. Happy first anniversary. I love you, Aiza. At maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok ngayong gabing. Kaya naman Sports Radio, kalas na tayo. Ako po si Haji Kaamino. Meg Sioson. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye.